Good morning sa lahat. Tara, basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 21 August 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Hosea chapter 9. Ang parusa sa patuloy na pagtataksil ng Israel. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Hosea chapter 9 verse 1, Huwag kang magalak, Israel, huwag kang magdiwang tulad ng ibang mga bansa, sapagkat naging tulad ka ng mahalay na babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos. Tinalikuran mo ang iyong Diyos at nakipagtalik sa iba-ibang lalaki. Ikinatuwa mong ikay isang babaeng bayaran kahit saang lugar. Ikay sinisipingan. Verse 2, Ngunit ang ginagawa nila sa giikan at sa pisaan ng alak ay hindi nila ikabubuhay at ang bagong alak ay hindi nila matitikman. Verse 3, Hindi sila mananatili sa lupain ni Yahweh, subalit ang Ephraim ay magbabalik sa Ehipto at kakain sila sa Assyria ng mga pagkaing nagpaparumi at ipinagbabawal. Verse 4, Hindi na sila papayagang maghandog ng alak kay Yahweh at hindi naman siya malulugod sa kanilang mga handog. Ang pagkain nila'y matutulad sa pagkain ng namatayan. Magiging marumi ang lahat ng kakainin nito. Magiging marumi ang lahat ng kakain nito, sapagkat ang pagkain nila'y para lamang sa kanilang katawan, hindi iyon maihahandog sa templo ni Yahweh. Verse 5, Ano ang gagawin mo sa araw ng itinakdang kapistahan at sa araw ng kapistahan ng pagdiriwang para kay Yahweh? Verse 6, Makatakas man sila sa pagkawasak, titiponin rin sila ng Ehipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng damo ang kanilang mga kagamitang pilak at tutubuan ng dawag ang mga tahanan nilang wasak. Verse 7, Dumating na ang mga araw ng pagpaparusa, sumapit na ang araw ng paghihiganti. Ito'y malalaman ng Israel, ang sabi ninyo, Mangmang ang isang propeta at ang lingkod ng Diyos ay baliw. Totoo iyan sapagkat labis na ang inyong kasamaan at matindi ang inyong puot. Verse 8, Ang propeta'y siyang bantay sa Ephraim, ang bayan ng aking Diyos, ngunit may bitag na laging sa kanya'y nakaumang, at kinapuputan siya maging sa templo ng kanyang Diyos. Verse 9, Nagpakasamang lubha ang aking bayan gaya ng nangyari sa Gibea. Gunitain ng Diyos ang kanilang kalikuan at paparusahan ang kanilang mga kasalanan. Ang kasalanan ng Israel at mga resulta nito. Hosea chapter 9 verse 10, Ang Israel ay tulad ng mga ubas sa ilang, gayon sila noong una kong matagpuan. Parang onang bunga. Guys, sabayan ako, nagkakamali na ako ng basa. Parang onang bunga ng puno ng igos nang makita ko ang iyong mga magulang. Ngunit nang magpunta sila sa Baal Peor, sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosang si Baal at naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyosang kanilang inibig. Hosea chapter 9 verse 11, Ang kaningninga ng Ephraim ay maglalaho para itong ibon lumipad na palayo. Wala nang isisilang, walang magdadalang tao at wala na ring maglilihi. Verse 12, kahit pa sila magkaroon ng mga anak, kukunin ko ang mga ito hanggang sa walang matira, kahabag-habag sila kapag ako'y lumayo na sa kanila. Verse 13, Gaya ng aking nakita, ang mga anak ni Ephraim ay nakatakdang mapahamak. Mapipilitan ang kanilang ama na dalhin sila sa patayan. Verse 14, O Yahweh, bigyan mo po sila ng mga sinapupunang baog at ng mga susong walang gatas. Hinatulan ni Yahweh ang Ephraim. Hosea chapter 9 verse 15, Lahat ng kanilang kasamaan ay nagpasimula sa Gilgal. Doon pa may kinapuutan ko na sila dahil sa kasamaan ng kanilang gawain. Sila'y palalayasin ko sa aking tahanan, hindi ko na sila mamahalin pa. Mapaghimagsik ang lahat ng kanilang mga pinuno. Hosea chapter 9 verse 16, Mapapahamak ang Ephraim, tuyo na ang kanyang mga ugat, hindi na sila mamumunga, at kung magbunga may papatayin ko ang pinakamamahal nilang mga supling.
Nagsalita ang propeta tungkol sa Israel. Hosea chapter 9 verse 17, Itatakwil sila ng aking Diyos sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya, sila ay magiging palaboy sa maraming bansa. Nandito na tayo guys sa Hosea chapter 10 verse 1. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga ang mga sanga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami rin naman ang itinayo niyang altar. Habang umuunlad ang kanyang lupain, lalo niyang pinapaganda ang mga haliging sinasamba. Verse 2, marumi ang kanilang puso at ngayon dapat silang magdusa. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga altar at sisirain ang mga haliging sinasamba. Verse 3, ngayon na may sasabihin nila wala kaming hari sapagkat hindi kami sumasamba sa Yahweh. Ngunit ano nga ba naman ang magagawa ng isang hari para sa amin? Verse 4, puro siya salita ngunit walang gawa, puro pangako ngunit laging napapako. Ang katarungan ay pinalitan ng kawalang katarungan at ito'y naging damong lason na sumisibol sa buong lupain. Hosea chapter 10 verse 5. Matatakot at mananaghoy ang mga taga-Samaria dahil sa pagkawala ng mga goya sa Bet-aben. Ipagluluksa ito ng sambayanan, mananangis pati ang paring sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil sa naglaho nitong kaningningan. Verse 6, ang Diyos-Diyosang ito'y dadalhin sa Assyria bilang kaloob sa dakilang hari, mapapahiya ang Ephraim at ikakahiya ng Israel ang mga itinuring nilang Diyos. Verse 7, ang hari ng Samaria ay mapapahamak tulad ng sanga na tinatangay ng tubig. Verse 8, wawasakin ang mga altar sa burol na aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubo ang mga tinik at dawag sa mga altar at sasabihin nila sa kabundukan, itago ninyo kami at sa kaburulan tabunan ninyo kami. Hinatulan ni Yahweh ang Israel. Hosea chapter 10 verse 9, sinabi ni Yahweh, ang Israel ay patuloy sa pagkakasala mula pa noong sila'y nasa Gibea, dahil dito'y aabutan siya ng digmaan sa Gibea. Verse 10, sasalakayin ko ang bayan at magsasanib ang mga bansa laban sa inyo, kaya'y pinarusahan ko dahil sa patong-patong na kasalanan. Verse 11, ang Ephraim ay parang dumalagang baka na sanay at mahilig sa gawang pag-iik, ngunit ngayon isisingkaw ko na siya. Ang Judah ang dapat humila ng araro at ang Israel naman ang hihila ng suyod. Verse 12, nung araw guys, mayroon tayong ganyan yung araro tapos yung diba kalabaw yan, tapos hinihila yung araro. Yung mga magbubukid yan, alam to. Ulitin ko yung Hosea chapter 10 verse 11. Ang Ephraim ay parang dumalagang baka na sanay at mahilig sa gawang pag-iik, ngunit ngayon isisinggaw ko na siya. Ang Judah ang dapat humila ng araro at ang Israel naman ang hihila ng suyod. Verse 12, maghasi kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig, bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Verse 13, ngunit naghasik kayo ng kalikuan at kawalang katarungan ang inyong inani. Kumain din kayo ng bunga ng kasinungalingan. Dahil sa pagtitiwala ninyo sa inyong mga kapangyarihan at sa lakas ng marami ninyong mandirigma. Verse 14, masasangkot sa digmaan ang inyong bayan at mawawasak lahat ng inyong mga kota, gaya ng ginawa ni Salman sa Bet-arbel nang salakayin niya ito at patayin ang mga ina at mga bata. Hosea chapter 10 verse 15, ganito ang gagawin sa sambahayan ng Israel sapagkat malaki ang inyong kasalanan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, ang hari ng Israel ay ganap na mamamatay. Bukas na ito. Oh, sorry. Nahulog yung cellphone. Basag na nga. Mababasag pa. Okay.
for 22 August 24. Bye everyone. God bless.